Kaibigan, isang mapagpalang oras na pag-aaral. Isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa oras na ito, dito sa studio. Ang oras na pag-aaral ay isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan ng iyong puso. Habang naglilingkod ang bawat isa sa atin sa banal na gawain ng Panginoon Diyos at naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Cavite Advent Village, Balocok, Santa Aba, Punta, Pandacan, Singalong, North Cotabato, Cebu City, Cagayan Valley, ganun din sa Lucban, Quezon, sa may Digos City at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ang mga hindi ko pa nababanggit, patuloy na pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos, na dalangin namin na patuloy kayong masigasig sa Kanyang gawain at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat sa mga nagsusulat dyan sa comment section. Halos umaabot tayo ng mahigit 200. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat kayo ay nagbabahagi sa programang ito. Dito namin malalaman kung saan makakarating ang programang ito. Nilalikes namin yan. Iniisa-isa yan. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Ganon din ang mga nakikinig at sumusubaybay sa AWR 360. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin at pinapalakas ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Jesus. Ang una dito ay si Pastor Lito Cadaw. Siya po ay ating isa sa mga guro sa School of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Lito? Mabuti naman, Pastor Ray Urbi. At kagalakan natin ngayong araw na ito. At sa pagkakataong ito na ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipinapaabot ko po ang pagbati galing sa AUP, College of Theology. Kung meron po kayong mga anak na nagnanais mag-aral at maging pastor, ay wag po kayong mag-atubili na pumunta sa ating paaralan at kami ay kausapin. At atin pong mga anak ay ating i-encourage upang maging full-time na manggagawa ng ating Panginoon. At sa araw pong ito, saan man kayo naroroon, kayo po ay aming binabati at umaasa kami na magiging pagpapalang muli ang ating pag-aaral sa umagang ito. Kagalakan ko din na mabanggit ang isang kaibigan, si Ma'am Jeril Ann, na ako'y natutuwa na ang teacher na ito ay laging sumusubaybay. At ako'y nagugulat, kagaya nung isang Sabado, ako'y nasa Life Hope Impact Center ng SSD. May mag-asawang pastor, pinapanood ka namin. Hindi ko sila kilala, bumabati na lang sila. At yung ating mga taga-clinic, lalo na si Ma'am, yung nag-aasikaso ng annual check-up, lagi silang sumusubaybay. Kaya salamat sa ating mga kaibigan at sa inyo po. Sana po'y pagpalain kayo ng Panginoon sa muling episode ng ating Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ray Salo. Siya po ang Behavioral Formation Officer ng Manila Adventist College at Executive Director ng Asia Association of Clinical Pastoral Education. Kumusta kayo, Pastor Salo? Maraming salamat, Pastor Orbe. Mabuti naman at ating binabati ang ating mga kasubaybay, lalo na itong ating kapitbahay dito, si Brother Baron. Nandyan daw siya sa SM. Ano alam mo ba yung SM? Sa Silong ng Mangga. Yung gusto makahanap ng mga babasahin at may libreng masaspayan, ating binabati. At patuloy tayong nag-iimbita sa ating opisina sa Manila Adventist College at sa Asia Association for Clinical Pastoral Education. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Alright, so ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan kaibigan sa isang panalangin. O mahal namin Diyos sa maraming banal, na kayo po ang luklukan ng pag-asa, pag-ibig at kaligtasan. Nawa po ang aming pag-aaral ay isang kagalakan at magiging kaaya-aya sa inyong banal na harapan. Magbigay ito ng pagbabagong buhay ng bawat isa sa amin. Nawa po ang iyong salita ay may isa kabuhayan at maging ito'y buhay na magbabago ng buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin at yung presensya pamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pang-11 na paksa na pag-aaral nating sa ngayong linggo ay may pamagat na ano pa ang hindi ko nagawa. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Juan 18:37. Ito pong sinasabi. Sinabi sa kanya ni Pilato, "Kung gayon, ikaw ay hari." Sumagot si Jesus,
Ikaw ang nagsabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito, at dahil dito'y pumarito ako sa sanlibutan upang magpatutuo sa katotohanan. Ang bawat isang panig ng katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Buuin natin ang ating leksyon. Talakayin natin sa 3 punto. At ang 3 punto ay mag-uumpisa sa letter C. Ang unang C dito ay Christ the Conqueror. Ang pangalawa ay Christ the Cleanser. Ang pangatlo ay Christ the Caregiver. At ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Salo at bigyan tayo ng introduction. Pastor Salo. Maraming salamat, Pastor Ray. Atin munang i-connect yung ating lesson ngayon sa nakaraang lesson. Ang ating nakaraang lesson ay Rules of Engagement. Ano po bang connection dito? Sa Rules of Engagement, dito makikita natin kung sino at ano ang ating paniniwalaan. At ang ating paniniwala sa ating Panginoon ay dapat intrinsically at saka coherent siya extrinsically. At ito rin ay tinatawag na merong 2 element ang pag-ibig. Ito ay tinatawag na element of trust at saka element of freedom. Ang freedom, ang pag-ibig ay hindi maging pag-ibig kung walang trust, at the same time, walang freedom. So dito tayo sa ating lesson. Ang ating lesson ngayong linggo ay itong, ang title is sa English ay What More Could I Do? Ano pa ba ang hindi ko nagawa? Ano pa ba hindi ko nagawa? Ito actually, mga taga-subaybay, is an exploration dito sa conflict of good and evil in terms of, number 1 na pinapakita dito yung effort ng ating Panginoon na pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at righteousness. Na ang ultimate victory nito ay yung victory ng ating Panginoon Hesus. Hindi lang sa Kalbaryo, sa cross, kundi sa kanyang buhay. At pinapakita dito yung mga specific example. Kung inyo napansin sa ating lesson, bawat araw dyan may mga specific example sa kanyang pagpapahayag ng hustisya, sa kanyang redeeming work, at sa kanyang sacrificing love. Now, punta tayo dito. Bago tayo magtungo sa unang punto, ay iniimbitahan ko ang ating mga taga-subaybay sa huling quotation dyan sa ating lesson sa manuscript 26-1888 na sinulat ni Ellen White. Ang sabi niya dito, what more will have that I could do? May tanong dito, will He let us go? Ang sagot dito, He will, unless you change your attitude toward God, for He has done all He could do to save us. So lahat ng pwedeng gawin ng Panginoon Hesus para mailigtas ang sangkatauhan ay nagawa niya na, at patuloy pa siyang gumagawa sa atin. So ang tanong, what can I do to make you love me? Nothing anymore, because you have done everything. At for us to make Him love Him is an exercise of our freedom. Now, ngayon, pinapakita sa unang punto natin, Christ is conqueror. Conqueror of what? Conqueror of what? Ang pinapakita dito, una, sa unang punto, letter A, conqueror in His ministry. Saan siya naging conqueror? No, nag-umpisa ang kanyang ministry dito sa Matthew chapter 4. Meron diyang 3 temptation, di ba? So, ang temptation, ang pinaka-ultimatum doon, nabanggit natin nung nakaraang linggo, is the issue of worship. At dyan, ang pinaka-issue dyan, makita natin ang tunggalian between truth and lies. For example, doon sa langit, kinukuntis niya yung karakter ng ating Panginoon Hesus. Pagdating doon sa Garden of Eden, Genesis chapter 3, it is still a contention between truth and lie. Sabi ng Panginoon Hesus, mamamatay kayo. Sabi ng kaaway, hindi kayo mamamatay. Ngayon, ang pag-exercise nun, sino or kanino ka maniniwala, is an exercise of freedom. Pangalawa, in His ministry, recap natin, una, ministry, successful siya. Meaning, yung kanyang buhay na walang kasalanan, conqueror siya. Kasi nga, hindi siya nagkasala. Sunod, yung sacrifice. Sa pamagitan ng sacrifice, doon pinapahiwatig ang kanyang pagiging conqueror. Papaano niya ito pinapakita? John 18:37, binasa na natin kanina, yan natin susing talata.
nire-refute nito ng ating Panginoon Hesus ang mga kasinungalingan na paratang ng kaaway sa Kanya sa pamagitan ng pagbigay niya ng dedikasyon na ipaglaban ang katotohanan. Kaya meron na yung programa noon. Pag may katwiran, ipaglaban mo. Kaya itong ating Panginoon Hesus, pinakita niya, sabi ni Pilato, ikaw ba'y hari? Aba, ikaw ang nagsabi niyan. At in-explain niya doon na ayan talaga ang purpose, bakit ako pumarito. Now, ano ang ultimate? Ano ang ultimate na ebidensya dyan? Ang ultimate na ebidensya dyan, yung pagbigay ng kanyang buhay, pagbigay ng kanyang anak. Now, ngayon, ano ba itong ibinigay? Itong ibinigay sa atin, ito yung tinatawag na bugtong. I-explain natin yan sa pangatlong punto. At this time, i-explain natin yung quality nung ibinigay. Kailan ito ibinigay at bakit ibinigay? Una nating umpisahan yung kailan ibinigay. Roma 5:8, Pastor. Ano ang sabi dyan? Kailan ba tayo minahal ng Diyos at kailan nagdesisyon ang Diyos na ibibigay ang kanyang bugtong anak? Roma 5. Roma 5:8. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kailan daw namatay si Kristo para sa atin? Nung tayo nag-response or nung tayo hindi pa nag-response? Nung tayo hindi pa nag-response, namatay na siya para sa atin. Nung makasalanan pa tayo, mahal na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong pwedeng gawin para mahalin tayo. In another words, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi precondition sa ating response. Ano ang precondition? Yung benefits na matatanggap natin. So ano naman ang quality nito? Atras ka, Pastor, ng konti. Dito tayo sa Roma 3, 25 hanggang 26. Ano ang sabi dyan? Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Yung mga kasalanan nating nagawa sa nakaraan, pinalagpas niya. Pinalagpas niya. Kasi nga mahal ka na kahit nung makasalanan ka pa eh. Ganyan nga eh. Kaya nga ang sabi ng isang teacher, sana daw ang buhay ay parang exam. Bakit? Ano ba yung isang pastor lito? Kahit maraming mali, tama lang ang binibilang. Ganon ang pag-ibig. Ang Panginoon, pinalagpas niya yun. Pinalagpas niya. Dito, ang quality ng kanyang pag-ibig pinapakita at pinapakita niya hanggang ngayon na itong pag-aalay niya ay kahit nung makasalanan pa tayo, pero ang sabi rin ng talata, kailangan tanggapin natin sa pamagitan ng pananampalataya para magkaroon ng perfect relationship. Ang sabi ng, kung sa contract pa yan, obligation ng contract, there is a perfected contract when there is a meeting of the mind. Ito ang mind ng Diyos, minahal ka niya. Pero kailangan mananampalataya ka para magkaroon ng meeting of the mind. So aside from that, ano pa ang binigay ng ating Panginoon Hesus? In terms of quality, ito ay tinatawag na undeserving, unnecessary, unparalleled. Ano ibig sabihin nun? Hindi talaga deserving ang tao para mahalin, pero minahal. Hindi na dapat kailangan to, pero ginawa niya. Unparalleled kasi hindi pwedeng pantayan. Maliban dyan, may pangako pa siya. Punta tayo sa Revelation chapter 12. Ano ba ang kalagayan ng lupa nung si Satanas ay napunta rito? At bakit ito'y binigyan ng Panginoon ng kaligtasan? Revelation chapter 12 verse 12. Kaya't magalak kayo o mga langit at kayong mga naninirahan dyan. Kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasa'y alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Magandang punto makita natin dyan. Ang diablo dumating dito, malaki ang puot. Anong reason? Maikli lang ang kanyang panahon. Kaya kung naghihirap ka man, nasasaktan ka man, alalahanin natin, maikli lang ang panahon ng diablo. Yang maikling panahon na yan, may promise ang Panginoon. Anong promise niya dyan? Atras tayo ng konti. Revelation 11:15.
At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanpaman. Ang kaharian ng Diyos ay maililipat sa ating sanlibutan at siya ay maghahari magpakailan paman. Yan ang pangako niya. Ibig sabihin, kahit puot ang dyablo, maikli yan panahon niya. Tapos yung maikling panahon, tatapusin niya ng Panginoon. Tapos, ang kanyang kaharian ay ililipat niya rito. So, makita natin mga taga-subaybay, minahal na tayo nung makasalanan pa at ibinigay ang kanyang bugtong anak nung makasalanan pa tayo. Pero para maging perfect ang contract, kailangan mag-response tayo. Sa kabila ng mga paghirap, maikling panahon lang yan at sa maikling panahon yan, ang pangako ng Diyos matatapos din at ang kanyang kaharian ay magpasawalang hanggan. Praise God. Tapos na ang labanan. Tapos na. Dahil sa ang Panginoon Jesus ay conqueror, ibig sabihin ay mandirigma, mananakop, nagwagi at nagtagumpay. Tapos na ang laban. Kaya nga lang, tayo ay mabuhay kay Kristo. Magpasakop tayo sa Kanya para tayo magtagumpay sa mga tukso at napakaraming mga pagsubok sa buhay na ginagawa ng kaaway. Para mas marami siyang mga makakasama sa impyerno o sa katapusan ng mundo, mga kapatid. Kaya ang bawat isa sa atin, oo, narito pa rin tayo sa balat ng lupa, nabubuhay ng maayos, pero maraming mga pagsubok, maraming mga tukso, maraming mga kasalanan na iniaatang o ginagawa ng kaaway para tayo ay makasama niya. Pero siya ay talunan na. Wala na siyang magagawa. Kung tayo ay magpasakop sa ating Kristo na conqueror, nagwagi. Kung nagwagi si Kristo, magwawagi ka rin. Kung ibigay mo na magpasakop ang buhay kay Kristo Jesus. Ano, Pastor? Gusto ko lang ipaalala sa ating mga taga-subaybay, napakaganda ng unang punto, na sapagkat ang atin pong Panginoon ay conqueror. Siya po ay nagtagumpay at nanagumpay, hindi po tayo lalayo sa ating lesson dahilan sa kanyang pag-ibig at sa kanyang pagiging Diyos na makatarungan. Tingnan po natin, kung babalikan natin yung account ng Matthew 26, siguro kung ating tutunghayan yung verses from verses 40 hanggang pwede nating basahin yung 44, pero wala po tayong time na mahaba. Kung maaalala po nyo, nung ang ating Panginoon ay nakapako sa krus, siya ay nilalait. Siya ay minamak. At ang sabi ay, kung ikaw ay Diyos, bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili. Ang kasangapapang lalait ay hinagawa niyang iligtas ang iba, pero ang kanyang sarili ay hindi. Alam niyo mga kapatid, hindi nga niya iligtas ang kanyang sarili sa krus para tayo ay kanyang mailigtas. Kaya tama yung point. Nagtagumpay siya saan? Sa kanyang ministry. Gaya ng binanggit ni Pastor. Kasi kung siya'y bumaba ng krus, iligtas ang kanyang sarili, ikaw, ako, at tayong lahat, walang kaligtasan. Pero dahilan sa siya'y hindi bumaba sa krus, kanyang ipinagpatuloy yung solusyon sa kasalanan, nagtagumpay siya dahilan sa kanyang pag-ibig na ibinigay ang kanyang buhay at kanyang ipinaunawa ang tinatawag nating katarungan na ang kasalanan ay kinakailangang bayaran at siya ang nagsakripisyo. Dahil doon, mga minamahal na mga kaibigan, yes, tama, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nanagumpay siya sa kasalanan at yung tagumpay na iyon ay iniaalay niya para sa iyo, kaibigan, at para sa ating lahat. So, ibig sabihin niyan, Pastor, kasi, ang tunggalian, dalawang part yan. Tunggalian between Christ and Satan, yun yung tapos na. Tapos na yun. Tapos na sa cross. Kasi, tapos na na-disprove niya na hindi totoo sinabi ni Satan na walang makasunod sa kautusan ng pag-ibig. Kasi nga, sinunod ni Kristo sa kanyang buhay. Tapos na rin na naibigay niya na ang sacrifice. Yun yung first part. May second part kasi yan, yung involvement ng tao. Ang nagpapatuloy ngayon, yung second part. Ano yung second part? Tunggalian yun sa pagpili. Sino ang pipiliin ng tao? Si Kristo ba na nanalo na? Or si Satanas ba na patuloy pa rin gumigiit kahit siya ay natalo na? So, ang kahalagahan dito mga taga-subaybay, pinakita na yan lahat ng Diyos.
Pinakita na. Kaya nga ang sabi niya, wala na akong magagawa pa. Kaya ang nagpapatuloy ngayon, kasi tapos na ang tugalian nilang dalawa, ang nagpapatuloy ngayon, yung part natin. Ano ang part natin? Pagpili. Kung piliin ba natin si Satanas or piliin ba natin ang Diyos. That is the exercise of freedom in the context of privilege, pero ang pag-exercise exclusive. Ibig sabihin, si Satanas or ang Diyos hindi pwedeng makialam dyan. May rules of engagement sila. Pero pag pinili mo na si Kristo, may gagawin siya para sa'yo. Pag pinili mo rin si Satanas, may gagawin din siya para sa'yo. In other words, wala mo nang pakialaman. Pero pag may napili na, may pakialam na. Ilustrasyon, pag nanliligaw ka pa, hindi ka pa sinasagot, wala ka pang karapatan. Oo. Pag sinagot ka na, may karapatan ka na. Na humawak ng kamay. Kasi sinagot na. Ganon din ang Panginoong Jesus. Ganun din. Pag siya ay pumayag ka sa kanyang iniaalok na pag-ibig, pumayag ka sa kanyang iniaalok na magiging matagumpay ka, pag pumayag ka na, may karapatan na siya. Kaya lalabas na yung magandang buhay. Magiging conqueror ka na rin. Magiging matagumpay ka na rin sa lahat ng mga pagsubok at kasalanan sapagkat tinalo na niya. Yan, punta na tayo sa pangalawang punto. Pastor Lito, anong ibig sabihin nitong Christ the Cleanser? Ipaliwanag mo ito, Pastor. Maganda ito kasi ito'y continuation at kaugnay ng ating unang punto na si Kristo ay mananagumpay. Dahil sa kanyang pagiging mananagumpay, nasa kanya na rin yung tinatawag nating authority para siya ay maging tagapaglinis. Liwanagin po natin. Sa Biblia at sa kalagayan po ng Biblia, lalo na sa Bagong Tipan o kahit sa Old Testament, maliwanag po yan na ang kasalanan ay inihahambing sa ketong. Interestingly po, mga minamahal kong mga kasamang mag-aaral ng Biblia, ang ketong o ang ketongin sa Biblia ay hindi po ibinibilang na may sakit na kinakailangan ng pagpapagaling. Ang maliwanag po sa Biblia, ang ketongin ay marumi na kinakailangan ng paglilinis. Kaya yung mga may ketong, pag sila'y may mga taong dumadaan kasi sila'y inaalis po sa community, ay sila'y sumisigaw ng marumi. Dahil ang ketong ay hindi ibinibilang bastang sakit, kundi ang ketong o ang ketongin ay marumi at nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Dahilan doon, sa pahanagumpay ng ating Panginoon, nasa Kanya na rin yung authority at karapatan para maglinis ng kasalanan. Napakaganda nun. Yung merit ng kanyang dugo, at nung kanyang sakripisyo ay naging daan upang nasa kanya ang karapatan na magpatawad at maglinis ng ating kasalanan. Tingnan po natin ang ilang mga biblical foundation. Una, tingnan po natin ang unang Juan 1:7 para ating maunawaan ito. Ano po kaya ang binabanggit sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan? 7, ito yung sinasabi, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Maliwanag po yun. Yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagbibigay ng kanyang buhay para sa ating mga pagkakasala at sa sangkatauhan, yun ang naging paraan para nasa kanya ang otoridad na magpatawad. Kaya binabanggit po ng Juan, pag atin naman binanggit si Juan pa din, sa Juan 1:29, ano naman kaya ang binabanggit ng tala sa aklat na ito ni Juan? Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pasinin po natin, mga minamahal. So, si Kristo ay binanggit ni Juan na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Doon naman sa unang Juan 1:7 ay binabanggit na ang dugo ni Kristo ang lumilinis ng lahat ng ating kasamaan. Sapagkat nga, ang sabi natin kanina, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pahanagumpay,
sa kanyang pagkakaloob ng buhay doon sa krus ang naging susi para maging laan at maging karapatan niya at otoridad niya ang pagkapatawad ng ating mga kasalanan. Dahil doon. Pero ang maganda, hindi lamang si Kristo dumating sa lupa upang ating kamtin at maging laan para sa atin ang paglilinis ng kasalanan. Ang sabi sa atin, iniaalay din niya ang tinatawag nating kaligtasan at bagong pasimula. Yun yung binabanggit kahinang pagpili. Nung ma-accomplish ni Kristo ang mga bagay nga dapat i-accomplish, kaya nga kung ating gagawin siguro yung ibang tanong, ano pang kulang? Ginawa niya lahat. Ay, ginawa ko ng lahat. Ano pang kulang? Meron pa ba? Ikaw na lang ang kulang. Ang ibig sabihin ay magpapasya na lang tayo kasi ang sabi sa atin, inialay ang pagpapatawad, inihahandog ang bagong pasimula ng ating Panginoon, makapagpapasimula tayo ng bago dahilan sa kanyang pananagumpay. Ngayon, tingnan naman natin ang ilang binabanggit ng talata at ang sabi sa atin, yung pag-aalay niya ng kaligtasan, ang sabi sa atin ay sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay. Ayan, tingnan natin po ang ilang mga talata. Basahin natin ang unang 1, 3 talatang 8 at atin pong tunghayan para ating masagot kung papaano ang mga bagay na ito. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Wasakin ang gawa ng dyablo. Kasi nga, nanagumpay na siya. Sa kanyang pahanagumpay, nawasak na ang gawain ng dyablo, nahayag na ang gawain ng dyablo, ngayong hayag na ito sa atin makapagsisimula tayo ng bago dahil hindi lang siya nagpapatawad, hindi lang iniaalay ang kaligtasan, pinalalakas pa niya tayo dahil yung kanyang tagumpay para sa atin. Ayan. Hindi lang yon, mga minamahal natin, mga kapatid. Kanya ding dinisprove yung aligasyon ng kaaway sa kanya. Kaya kung ating babasahin ang Hebrews 2:14, bagamat binanggit na po yung 1 John 3:8 na siya ay sinungaling at mahamatay tao simula pa nung pasimula, ano naman ang binabanggit ng Hebrews 2:14? Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ang kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang dyablo. So maliwanag po yan. Siya ang nagdala ng kamatayan, siya ang nagdala ng sumpa, pero ang sabi ng talata, upang kanyang mapuksa ito. Ayan. Dahil nga siya ay mananagumpay. Napakaganda po ng koneksyon, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Sa kanyang pahanagumpay, sabi ko nga kanina, nasa kanya yung authority, nasa kanya yung title. Siya lang ang pwedeng maglaan ng pagpapatawad at maging kaligtasan. Kung tayo po ay medyo titingin ng kaunti para ating maunawaan, ngayon po ay may mga, siguro tama sigurong sabihing taliwas. Kasi meron mga doktrina po na wala sa Biblia na meron daw co-redemptrix at co-mediatrix. Pag sinabing co-mediatrix ay co-mediator at pag sinabing co-redemptrix ay co-redeemer. At mayroong tao na kailang kinapitan ng gahitong titulo na siya ay co-redemptrix at co-mediatrix. Alam natin kung sino yan. Pero sa maliwanag po sa ating talata na walang ibang tagapagligtas, walang ibang tagapamagitan na ngayon ay ini-a-apply niya ang merit ng kanyang dugo na ibinuhos, nabuhos doon sa krus, pahatay, patawarin, at yung kanyang pahanagumpay ay maging ating tagumpay. Dahil doon, maliwanag po na pinasubalian at pinasunungalingan ng ating Panginoon ang aligasyon ng kaaway, bagamat hindi naman siya na-threaten, sabi natin noon, sa akusasyon. Pero ipinapaunawa at ipinapahayag. Kaya pag ating babasahin po yung ating lesson, maganda yung isang bahagi dito. Gusto ko pong i-quote ang Desire of Ages, page 761. Anong lesson? Anong page, Pastor, sa lesson? Yung po'y page 129 sa atin pong English at Teacher's Edition. Ayan, nakalagay din po yan. Ang aklat po, Desire of Ages 761. Ang sabi, Satan saw that his disguise was turned away. His administration was laid open before the unfallen angels,
and before the heavenly universe, sa buong kalawakan, nahayag na po si Satanas at ang kanyang panlilinglang, yung kanyang pagtatago, yung kanyang disguise. Ang sabi dito, he had revealed himself as a murderer. Nahayag ang kanyang sariling siya'y mamamatay tao. At ang sabi pa, sa kabila naman noon, kung siya'y mamamatay tao, sabi ng kasunod na bahagi ng quotation, by shedding the blood of the Son of God, he had uprooted himself from the sympathies of heavenly beings. Kaya hayag na. Tama ano pang hindi ko nagawa? Ano pang kulang para hindi tayo magpasya para sa Panginoon? Nagtagumpay ako. Ang tagumpay ko'y dahilan sa pag-ibig at katarungan para sa iyo o para sa atin. Ngayon, iniaalay ko ang merit ng aking dugo para sabihin sa iyong namamagitan ako ngayon para sa iyo. Ayan. Ang iyong paglapit ay nakalaan na ang kapatawaran. Bagamat hindi papatawarin yung hindi siguro lumalapit at hindi nagkukumpisal ng kasalanan sa Panginoon. Kaya meron tinatawag tayong unpardonable sin. Sabihin ay unconfessed sin sapagkat hindi pinakinggan ang conviction ng Holy Spirit. Ano pang kulang? So, si Kristo ang tagapaglinis ng kasalanan. At ang sabi sa atin, pahatapusin ng puntong ito, ang cross ay pivotal event, isang makasaysay at napakahalagang event na kung saan sabi ay si Jesus Christ ay nilinis ang kasalanan ng sangkatauhan at nag-provide ng katarungan at ng walang hanggang pag-ibig para sa atin. Ganon siya na nagumpay at sa kanyang pahanagumpay, ang paglinis ng kasalanan ay nasa kanya para sa ating lahat. Wow, napakaganda. Mas malinaw na naman, mga kapatid. Hindi lang naipakita sa unang punto na si Jesus ay conqueror, tayo magtagumpay, lilinisin niya tayo. Siya ang tubig, sabi niya, di ba? Ang tubig makakapagpalinis. Dadalisayan tayo sa kanyang dugo din. So, wala na tayong ibang gawin pa. Wala na tayong, ginawa na lahat ng Panginoon para tayo ay maging kaya at malilinisan. Tatawarin tayo ng kumpleto at hindi na ibabalik pa ang ating mga kasalanan. Yan ang Kristo na ating tagapagligtas, mga kapatid. Purihin ang Panginoon Diyos. Yung concept ng co-redemptrix ay biblical, pero ang application ay unbiblical. Pag sinabing co-redemptrix noon na may tao na co-redeemer, meron talaga. Pero sino yun? Si Kristo yun na tao. Ibig sabihin, ang Panginoon, Trinity yan May co-redeemer, si Kristo na tao. Pero nag-iisa lang na tao na yan. Si Kristo lang na tao. Pag in-apply mo yan sa mortal na taong kagaya natin, yun yung mali. Walang co-redemptrix sa mortal na tao. Except kay Kristo. Yun ang sinasabi niya kanina. Yun yung kanina. Alam natin yan. Yung application kasi ng marami na kailangan mong maumpisal sa isang religious leader para siya naman ang mag-pray sa'yo, maling application yun. Tapos siya magpapatawad ng kasalanan mo. Siya magpapatawad sa'yo, mag-prescribe sa'yo ng gagawin mo para mapatawad ka, maling application. Mali yan. Kasi nga ang sinabi, wala nang iba kundi si Kristo. Pag sinabing walang iba, Si Kristo lang. Hindi yung pupunta ka Valentine's Day, bibili ka ng card, tapos pabili nga ho ng card yung may only you. Di binigyan. Ilan ba? Yung 5. Adi, only you, tapos 5. Ay, hindi pwede. Pag only you, isa lang talaga. Pag sinabing only, si Kristo lang at wala ng iba, unapplicable to any human being kahit na siya ay isang religious leader pa. Binabanggit yan sa 2 Timothy 2:5. Basahin ko po dito Sapagkat merong iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino daw? The one man Christ Jesus. Pag sinabing concept ng magician, Pastor, si Kristo, tao. Walang ibang qualified dyan. Hindi qualified ang ibang person of Trinity dyan, Pastor. Bakit? Pag sinabing mediator, makarelate ka in both side. Si Kristo lang ang makarelate in terms of humanity because He is a human being. Naipanganak siya Oo. Siya lang rin ang makarelate
in divine because He is Divine. a divine being. Kaya nga, may kanya-kanyang role ang Trinity. Yung mediator role is exclusive only to the Son. The Father cannot mediate because the Father cannot relate in the feelings of human being. Oh. Si Kristo lang bilang tao ang makarelate on behalf of the human being. At the same time, He could also relate on behalf of the divine being. Ngayon, ano naman ang role ng Father? Siya yung nagbigay. Aba, hindi naman madali magbigay. Pagkalalo ako kasi isa. Tapos, ang Holy Spirit, siya naman yung magsusustain, mag-inabol, magsusupport sa iyo. Mag-remind. Kaya pagkaalisin mo ang Holy Spirit, talagang wala nang mag-remind sa iyo. Inalis mo eh. Kaya makikita natin sa larawan ay doon si Kristo ay nandun. Siya yung nasa gitna. Sa Ama, sa langit at sa lupa. Siya lang. Wala nang iba dahil siya yung namatay sa cross, magkatawang tao nga, at tagapagligtas. Siyang nakaramdam lahat ng mga bagay na nararamdaman natin, pag-iisip natin, bilang isang makasalanan, pero hindi nga siya nagkasala. Kaya siya yung tama, tugma, at tapat, tuwid na manunubos natin na siya ang cleanser. Sa Tagalog ay tagapaglinis. Tagapaglinis. Nililinisan tayo. Bago niya tayo tanggapin bilang isang anak, ay lilinisan tayo sa pamamagitan ng pagpapatawad. Tanggapin tayo at tayo ay aariing ganap. Sabi no, gano'n. Kaya pupunta na tayo sa pangatlong punto, Pastor. Yung pangatlong punto ay Christ the Giver, Pastor Salo. Okay, Christ the caregiver. So, paano ba nagbibigay ng care ang ating Panginoon? Una, nagbibigay siya ng care of cleansing. Yun yung pangalawang punto. Ano bang nilinis doon? Nilinis ang pag-uugali. Nilinis ang ating mga intentions. Okay. Ugali at intention yan. Kasi dapat coherent. Maganda nga yung magagawa na nakita sa'yo, pero kung ill-motivated yan, hindi yan maganda para sa Diyos. Kaya dapat sa biblical concept ay both intrinsic at saka extrinsic kailangan coherent. May parable dyan. Yung parable of the vineyard. Matthew 21:33 to 39. Pero hindi na natin basahin ang buo. Basahin na lang natin ang 38 at 39. Ano ang ilustrasyon in the parable kung ano ba ang damdamin ng mga tao na kailangan ng cleansing? Ano ba ang kanilang nature sa kanilang damdamin? 38 and 39, Matthew 21. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana. Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Ganyan ang ugali ng mga tenant. Ganyan ugali ang mga tenant na talagang kailangan ng cleansing. Bakit? Pinadalhan na sila messenger, pinatay nila. Another messenger, yung right hand, pinatay na rin. Sabi nung may-ari, baka yung anak ko igagalang na siya. Ay, lalo na, na-trigger yung kanilang selfishness. Ito na yung tagapagmana. Ay, talagang patayin natin to. Yan klaseng ugali na alam na ng Diyos, pero despite knowing, pinadala pa rin ang kanyang anak. Pinadala pa rin niya. Ang pinadala ng anak in terms of quality, quantity as well, pag sinabing bugtong, ang ibig sabihin niyan, no one else. Pag sinabing may magagawa pa siya, nothing else. Bakit? Sa obligation and contract, ito yung tinatawag na determinate, distinguished, and separated. Ibig sabihin, nag-iisa lang talaga yan. Kagaya ng baso na ito. Nag-iisa lang to. May kamukha yan, pero hindi niyan ito. Pag nabasag to, wala nang kapalit dyan. Wala nang kapalit. Kaya si Kristo nag-iisa lang. Ito yung napakalaking pag-disprove ng ating Panginoon sa mga aligasyon na ibinigay ni Satanas. Ngayon, John 3:16, basahin natin. Ito ang pinaka-summary ng buong kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa diyang konsepto na nais nating i-explain, Pastor.
the salvation to make it available for us. Para maging available. Paano bang Tagalog sa available? Mahirap mag-Tagalog, ha? Maging daan. Para maging available sa atin. Naintindihan naman niyang available, ano? Para ang salvation maging available sa atin, wala talaga tayong bahagi doon. Kaya nga yan yung tinatawag na grace. Lahat yan side ng Panginoon. Walang bahagi. Ang tawag dyan, divine effort to make it available for us. Now, itong available na salvation, kailangang i-avail. Ngayon, para ma-avail mo yon, dyan na may bahagi ang tao. Anong bahagi ng tao? Mag-response. Mag-response siya para ma-avail niya. Parang benefit lang yan. Ha? Hindi mo ma-avail ang benefit kung hindi ka mag-response. Ngayon, ano ang response? Ang sabi dito, pananampalataya. Ano ang motivation? Ang sabi, motivation na dahil mahal mo ang Diyos. Kaya nga sabi niyan, basahin natin, dahan-dahan, Pastor. John 3:16, basahin natin. Kasi ipapaliwanag natin, narito lang ang konsepto na kailangan maintindihan nating lahat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, gayon na lamang. Paano ipinapakita, ipinapadama, pinapatunayan ang kanyang gayon na lamang na pag-ibig? Paano? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Ibinigay niya. So, love is an action word. It is a verb sa pamagitan ng pagbigay. Pero hindi lang sa pamagitan ng pagbigay. Yung quality ng ibinigay. Bakit? Bugtong yun. Ibig sabihin, pag nagbigay ka na walang-wala ka na, iba yun sa magbigay ka na meron ka pa. Wala ka nang makain, gutom na gutom ka na, may nakasalubong ka na bigar. Ang tangi mong pagkain, ibinigay mo sa kanya. Ang effect noon, yung gutom mo, kailangan mong tiisin para mais yung gutom niya. Iba naman yung busog na busog ka na, galing ka sa party at ugali mo kasing mag-Sharon. Dahil busog na busog ka na at ikaw naman si Magdala. Sharon, may dala ka, nakasalubong mong bigar, naawa ka, ibinigay mo. Iba yun. Because you give out of your abundance and unnecessity, pero itong ating Panginoon, He give not of His abundance, but out of scarcity. At ang effect noon, pag ibinigay mo ito, mawawalan ka talaga. Kaya nung nakita ng Panginoon ang mga tao doon sa templo, maraming nagbigay ng offering, mayayaman, ang dami. Pero may isang nagbigay ng offering, talagang yun lang ang pera niya. Ano ang sabi niya? Sa lahat na nagbigay, siya yung talagang nagustuhan ng Diyos. Bakit? Nagbigay siya out of scarcity. Ganyang quality ang pagbigay ng Panginoon. Ibig sabihin, nung ibinigay niya, nawalan talaga siya. Ang marami kasi sa atin nagbibigay, pero nagbibigay tayo out of abundance. Kasi ang ugali ng tao, ayaw nang bigay natin kung huli na. Wala na eh. Wala na eh. Wala na ako, tapos ibibigay ko pa sa iyo. Ganun ang ugali ng tao. Pero ang Panginoon Hesus, ibinigay niya kahit mawalan siya. Kaya ito yung extent ng kanyang pag-ibig. Gaano ba lawak at kalalim ng kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin? Isaiah 53 verse 4. Anong sabi? Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Ganyan may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Hinampas, sinaktan, pinahirapan. May kanta niyan si Michael V. noon. Naalala ba yan? Sinaksak mo ang puso ko, binuhusan mo ng kutsilyo. Sinaksak mo ng kutsilyo, binuhusan mo ang ng asido. Grabe, no? Grabe yung kanta na yan, ha? Ito yun. Ito yung description yan. So, ang ating Panginoon Hesus, bagaman alam niya na talagang ang ugali ng mga tao to, kahit cleanse ko na, parang walang effect talaga. Magkaroon lang ng effect pag tinanggap mo. Pero, ang rest noon, pinadala pa rin niya. Pinapadala pa rin niya. Another parable dyan, ito yung pagkikare niya sa isang, the father is the vine dresser. I am the vine. Maraming ilustrasyon yan eh. Pero ang ilustrasyon na pinapakita sa ating lesson dito, yung pagdedesisyon ng ama
na kahit yung mga tao iba ang hulog ng kanilang isip, ibinigay pa rin niya. Pinatay na't lahat-lahat. Nandoon pa rin siya. Itinanggi na't lahat-lahat. Itinakwil na't lahat-lahat. Nandoon pa rin siya. Edi tingnan na lang natin ang ating buhay. Ilang beses na ba nating dininay siya sa ating buhay? Pero nandyan pa rin siya. Ilang beses na ba natin siyang hindi pinili? Pero nandyan pa rin siya. Sabi niya, sige, ang Panginoon kasi ang tawag dyan, hindi second chance. Kundi second chances. Pero may limitation yan. Ang limitation natin, hanggang buhay lang tayo. Pagka namatay na tayo, ay tapos na. Kaya nga ang ating lesson, sabi niya, ano pa bang pwede kong gawin? Ang sagot, wala na. Ginawa na ng Diyos lahat para maipakita sa atin ang advantage kung pipiliin natin siya. Ngayon, pag hindi natin pinili, hindi na tayo makapagsisi pa sa Kanya. Bakit? Ginawa na ang lahat eh. May reason ka na mangsisi kung hindi mo naintindihan lahat. Pero dito, naintindihan mo na ang lahat, naintindihan ko ng lahat, naintindihan natin lahat, ipinakita ng lahat, pati ang advantage, pati ang ultimate result, pag di mo palinpiliin, ikaw na talaga at ako ang may problema. Napakaganda. Mas malalong maliwanag na sa atin, mga kaibigan at mga kapatid, na ito ay tunay na wala nang talagang magagawa pa ang Diyos. Ang kondisyon na lang sa atin para tanggapin natin siya ay, sabi dito yung pinabasa mo sa akin ay, mananampalataya na lang. Mananampalataya na lang sa ating Panginoong Hesus. Pag nanampalataya tayo sa Kanya, mag-umpisa na yung relasyon natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya bawat isa sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, ay sobrang-sobra sa tingin ko ang ginagawa. Hindi ko masyadong malalim pang maintindihan. Ginawa na ang lahat ng paraan para tayo ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Tanggapin na lang natin. At pag tinanggap natin ito, magkakaroon na tayo ng pagtatagumpay dahil nilinisan na tayo at patuloy tayo mabuhay na matuwid, maglingkod sa Kanya na may pag-asa at may kasiyahan habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Masaya tayong maglingkod, mga kapatid, sapagkat ang Panginoong Hesus ay tunay na umiibig sa bawat isa sa atin. Pastor? Doon sa parabola na binanggit ng ating lesson, makikita natin doon yung pagmamalasakit ng Panginoon. Hindi lang siya nagpadala ng una para ipaalala doon sa Kanyang mga tao na gawin ng tama. Nagpadala pa uli, pero hinampas, pinatay, at katapos-tapusan yung pinaka-the best na pwede niyang ipadala ay ipinadala pero pinatay. Dahil dito sa parabolang ito at dito sa ating huling punto na binabanggit na Christ, the caregiver, lumalabas na ang ating Panginoon yung Kanyang pagiging caregiver ay siya ay provider. Pinrovide niya lahat. Pagkatapos ay ibinigay niyang lahat ang protection. Napakainam. Kaya hindi katakataka na dito maipaghahambing din natin ang kaaway saka ang Panginoon. Kahit nga sa aklat ng unang Pedro, dun sa 5:7, sabi ng ating Panginoon, ang aking hinihiling naman sa inyo, ang sabi niya ay, casting all your care upon Him. Atin daw ilagak ang lahat ng ating kabalisahan sa Kanya. At ang sabi, ang dahilan sapagkat siya'y kumakalinga at nagki-care sa atin. Pag ating binasa yung 8, idinidiin naman na ang kaaway ay katulad daw ng liyong umuungal na humahanap ng mani nila. So, dito po sa ating lesson, dun sa pangatlong punto na Christ the caregiver, ginawa niya ang lahat ng dapat gawin. Sobra pa nga sa kinakailangan. Kung siguro ating gagawa ng panibagong term, sobra pa. Ano pa ang kulang? Kaya wala ka talagang maidadahilan tayo. Ganun siya, nagpo-protect, nagki-care, nagpo-provide. Lahat yun nasa atin hanggang sa huling panahon ng Kanyang pangakoy. Sa inyo akong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
At may isang part pa dyan, Pastor. Yan, prepare na natin yung Matthew 11:28 and 29. Ito yung mga common experience nating tao. Dito na tayo sa practical. Ngayon, paano ba maging totoo yung mga concept sa banal na kasulatan sa atin? Paano maging totoo? Kasi kailangan dyan, yung lahat ng pag-cleanse ng Panginoon, yung lahat ng pagbigay, walang bisa iyon kung wala tayong gawin. Ano ang gagawin natin? Response. Mag-response tayo. Now, paano ba mag-response? Dito ang maraming tanong. Mag-response nga ako. Paano ba mag-response? Kung ikaw ang nililigawan, hindi mo yan maging kayo kung wala kang gagawin din. Yung nanliligaw, may ginawa na. Pero magkaroon ba ng relasyon? Kung yung nililigawan walang gawin, meron din. Anong gagawin niya? Pag ikaw nililigawan, anong gagawin mo para maging kayo? Tanggapin. Tanggapin mo, sasagutin mo. Ngayon, papaano? Ito yon. Matthew 11:28 and 29. Anong sabi? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na manlulupaypay at lubhang mabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Okay. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Maganda. Maraming punto dyan maganda. Una, kailangan natin lumapit. Ibig sabihin, tanggapin. Ngayon, pag nakalapit na tayo, ang pangako niya dyan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero provided, ikaw nasa kalagayang may burden ka, ibig sabihin, ni-recognize mo ang iyong pangangailangan. May burden ka, nakita mo, wala kang talagang pag-asa kundi pamagitan sa Kanya, hindi yung ikikredit mo sa sarili mo. Wala nga tayo sa sarili. Kanya nga lahat. Hindi ang issue ang effort, kundi ang issue ay ang credit. Kaya nga ang sabi niya, pag lumapit na kayo, ang sabi niya dyan, you take my yoke. Pasanin mo ang aking pamatok. Dahil ang pamatok ko ay magaan, hindi siya stressful. Ibig sabihin, itong mga kautusan ng Diyos, hindi talaga siya stressful. Okay. Ito ay para ma-relax tayo. Maraming salamat, Pastor. Sa napakagandang mga paliwanag, Pastor Lito at Pastor Salo. Alalahanin natin yung 3 punto, Christ the Conqueror, the Cleanser, and the Caregiver. Maraming salamat sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito. At bago natin hingin si Pastor Salo sa kanyang panalangin, tayo makakarinig ng isang awitin. laging laan.
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa Panginoon sa paggawa ng lahat para sa amin. At matapos mong gawin ang lahat, may invitation ka pa rin at pangako sa amin na kung ito'y aming tanggapin, tutulungan mo kami. At pag tinulungan mo na kami, maihahayag na ang mabuting gawa. At ang magawa na ito, ang credit ay hindi sa amin, kundi sa inyo sapagkat ito ay response namin sa inyong pag-ibig sa amin. Tulungan po kami sa panahon na nag-atubili kami sa aming paglapit sa inyo. Tulungan po kaming lumapit sa inyo na may pananampalataya. Yes, Ito Lord. pong lahat ang dalangin sa pangalang Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Ganon din sa mga nakikinig sa AWR. Purihin ng Diyos, pagpalahin ng bawat isa. Mahal ka ng ating Panginoong Diyos.